Welcome to Sherpas, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing sufficient provocation or threat as one of the mitigating circumstances. Sufficient provocation or threat. Sufficient provocation or threat refers to the mitigating circumstance wherein there was sufficient provocation or threat on the part of the offended party immediately preceding the act. Ito yung pagkakataon na bago saktan o patayin ng akusado ang biktima ay nagbigay muna ng pagbabanta o pag-uudyok para saktan siya ng akusado. Bakit ito considered na mitigating circumstance? Anong basis? The basis of the mitigating circumstance of sufficient provocation or threat is the diminution of intelligence and intent on the offender's part. Dahil sa pag-uudyok o pagbabanta, hindi siya masyadong nakapag-isip at kung ano man ang nagawa niya ay dala lamang ng pag-uudyok o pagbabanta. Kaya, binabawasan yung penalty. Bago ang court i-consider ito as mitigating circumstance, dapat itong apat na elements ay mayroon. First, provocation or threat must be sufficient. Ano ang provocation? Provocation refers to any unjust or improper conduct or act of the victim, adequate enough to excite a person to commit a wrong which is accordingly proportionate in gravity. Ito ay mga hindi makatarungan o hindi nararapat na asal o kilos ng biktima na sapat upang umudyok sa isang tao na gumawa ng kamalian. Example, hinamon ka ng away, kumuha pa ng kutsilyo panghamon sa'yo. Hindi ba self-defense ito? Hindi. Na-discuss na po natin ang self-defense. Tandaan sa self-defense, may element doon na unlawful aggression. Dito sa nabanggit ko, hamunan pa lang. Paano natin masasabi na yung provocation ay sufficient para pasok ito sa mitigating circumstance? In order to be mitigating, provocation on the part of the victim must be sufficient and should immediately precede the act of the offender. In order to determine the sufficiency of a provocation for the purpose of mitigating a crime, one must look into the act constituting the provocation, the social standing of the person provoked, and the place and time when the provocation is made. Case-to-case basis din ito. Titignan natin yung totality ng circumstances, like kung saan ginawa yung provocation, sino yung prinoprovoke, etc. Example, inaasar ka sa pampublikong lugar na may intensyon kang pahiyain sa mga tao. Dito, kung nakagawa ng masama yung inaasar, pwede niyang ipasok itong mitigating circumstance na ito. Second, it must originate from the offended party. Yung nag-udyok o nagbabanta ay yung biktima mismo, hindi yung akusado. Yung akusado ay nadala sa pag-uudyok o pagbabanta ng biktima kaya siya nakagawa ng krimen. Third, that the provocation or threat must be personal and directed to the accused. Fourth, that the provocation or threat must be immediate to the act. Immediate means no interval of time between the provocation and the commission of the crime. Example, bandang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, ang biktima na si Juan na lasing at may dalang itak ay nagdulot ng gulo sa kanilang lugar. Dahil dito, iniulat ni Estrella ang pangyayari kay Godofredo, ang kapitan ng barangay, na siyang naghatid sa biktima pauwi. Gayunpaman, makalipas ang kalahating oras, bumalik si Juan at hinamon ang pamilya ni Felipe Pipito sa isang away. Hinabol niya si Felipe na noon ay pauwi mula sa tabing dagat. Tumakbo si Felipe papunta sa kanilang bahay. Hindi na siya pinarsige ni Juan at huminto ito mga 8 metro mula sa pintuan ng bahay ng mga Pipito at pagkatapos ay umuwi na siya. Si Pedro na nasa kusina at kumakain ng almusal ay inakalang nasaktan ang kanyang ama na si Felipe. Kumuha siya ng itak, nagmamadaling lumabas ng bahay at hinabol si Juan hanggang sa inabutan niya ito sa kalsada. Sinaktan ni Juan si Pedro at tinaga siya ng itak sa kanang braso. Gayunpaman, nagawa ni Pedro na
mahawakan ang kanang braso ng biktima na may hawak ng itak at siya'y nakasaksak ng paulit-ulit. Sinubukan pang tumakas ni Juan ngunit patuloy siyang hinahabol ni Pedro hanggang makarating sila sa bahay ni Juan. Duguang nakapasok si Juan sa kanilang bahay, bumagsak sa sahig ng kusina at namatay. Dito sa case na ito, walang self-defense kasi absent yung first element na unlawful aggression noong sinugod ni Pedro si Juan. Si Juan ay papaalis na pero kinonsider ito ng Supreme Court na yung paghahamon ni Juan as sufficient provocation or threat para mabawasan ang penalty ni Pedro. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.